Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nathan, halika na! Bilis! Mahinang wika ni Arjina at nagpatiuna sa opisina ng boss niya. Sumunod naman sa kanya ang kakamot-kamot na si Nathan. Paipis-ipis silang pumasok roon at hinanap agad ni Arjina ang punteriya niya. Kinuha niya at binuksan ang dalang maliit na botilya at isinalin laman niyon sa tubigan ng boss niya. Ano? Matagal pa ba yan? Tila inip na wika sa kanya ni Nathan na naging lookout niya sa may pintuan. Oo na, saglit lang, patapos na ako. Mahinang wika niya sa lalaki. Matapos sarhan ang tumbler ng boss niya, ay ngumiti siya at niyakap iyon. Sa wakas, boss, mapapansin mo na rin ang ganda ko. Daig pa niya ang baliw habang kinakausap ang tumbler ng boss niya. Ngiting-ngiti siya at hinalikan iyon. Hoy, ano na? Baka dumating na si boss. Paasik na sabi ni Nathan sa kanya na kunot ng noo. Inirapan niya ang lalaki. Oo, ito na nga oh. Pero bago siya umalis sa lamesa ng boss niya, ay hinalikan uli niya ang tumbler nito. Saka nagmamartsyang lumabas siya. Sumunod naman sa kanya ang kakamot-kamot na lang si Nathan na hindi sang-ayon sa plano niya. Matagalan niyang gusto ang boss niya. Simula nang pumasok siya sa Abyss Corporation, ay hinangaan na niya ito. Ngunit para siyang hangin lang sa lalaki kapag nagkakasalubong sila. Minsan siya na nga ang gumagawa ng report nito kahit mayroon itong sekretarya. Ewan ba niya sa sarili? Gusto niyang pagsilbihan ang boss niya kahit sa patagong paraan. Ilang taon na rin niyang ginagawa iyon at hindi siya mapapagod hanggang sa pansinin siya nito. Pero nabigo siya. Kahit ano kasi papansin niya dito, ay wala talaga. Hanggang sa pumasok sa isipan niya ang isang ideya na ngayon niya lang susubukan. Ang gayumahin ito. Iyon daw kasi ang pwedeng gawin ng mga taong gustong mapasa kanila ang taong mahal nila na hindi sila pinapansin. Noong una, hindi kumbinsido si Arjane sa ideyang iyon dahil sa movie lang niya iyon napapanood at doon lang din nagkatotoo. Pero dahil wala namang masama kung susubukan, ay sinubukan na rin niya lang kahit mali. Pinatulan na rin niya ang matandang palaging inaalok sa kanya na gayuma daw. Kapag tuwing dumadaan siya sa palengke papuntang opisina. At ngayong araw, malalaman niya kung talagang totoo ang gayumang sinasabi nila. Kinabukasan, bumilis ang tibok ng puso ni Arjina nang paparating ang boss niya sa direksyon niya. Agad siyang tumayo at sinalubong ang lalaki. Habang papalapit na papalipit sila sa isa't isa, ay tila nag-slow motion ang paligid ni Arjina. Tumingin ang boss niya sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang siya tinignan ng boss niya. Naisip niya na baka gumana na ang gayumang inilagay niya sa inumin nito. Ngumiti siya sa boss niya at pinungay-pungay ang mga mata. Ito na ang araw na pinakaiintay niya. At sa wakas, magkakaroon din ng bunga ang lahat ng paghihirap niya. Mapansin lang siya ng lalaki. Tumigil ito sa harapan niya at kunot noong nagsalita. Ano bang ginagawa mo? At saka, teka, bago ka ba dito?
Hindi ba nasabi sa'yo ng mga tao dito na ayaw ko ng parang harang pag dumadaan ako? Nakangewing sabi nito na para bang ang tingin nito sa kanya ay ang dumi-dumi niya ng oras na iyon. Parang sinabuyan si RJ na malamig na tubig nang marinig ang sinabi ng boss niya. Lahat na yata ng dugo niya sa katawan ay umakyat papuntang mukha niya dahil pakiramdam niya ay pulang-pula siya ng mga sandaling iyon. Sorry sir. Akala ko po kasi may iuutos kayo sa akin. Pasensya na po. Mahinang wika niya at hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Nasaan ba si Rita? Hanapin mo nga at may papagawa ko sa kanya. Utos nito, sabay alis at nilampasan siya. Tumango na lang si RJ na habang nakayuko pa rin. Hindi niya akalain na ganun na mangyayari ng oras na iyon. First time din niyang mapahiya at boss pa niya ang nagpahiya sa kanya. Gusto niyang umiyak ng sandaling iyon ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala siya sa lugar para umiyak. Sa bahay lang niya iyon ginagawa. Lalo na kapag boss niya ang pinag-uusapan. Pumikit siya ng mariin at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Bago dahan-dahang iminulot ang mga mata at saka lumingalinga sa paligid. Isang bulto ng lalaki ang nakita niya sa may bandang kanan niya. Malungkot ang mga matang nakatingin ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha. Ganun talaga si boss eh. Kahit nung pa naman di ba? Ganun talaga yun. Siguro panahon na para tigilan mo na kakahabol sa kanya. Arjane, hindi ka naman papansinin nun eh. Maganda ka, Arjane. Maganda ka. Hindi mo kailangan mapapansin. Hindi mo yun deserve. Bakit hindi ka tumingin sa paligid mo? Malay mo, andyan yung lalaki para sa'yo. Hindi mo lang nakikita kasi nakatuon yung attention mo kay boss. Kaya kung ako sa'yo, mag-focus ka sa work mo, sa sarili mo. At intayin mo yung lalaki na talagang para sa'yo. Please. Wika ni Nathan sabay tapik sa balikat niya at bahagya itong ngumiti. Pinilit naman niyang ngumiti sa harapan ng lalaki. Salamat ha. Okay lang ako. Yun. Wala yun. Pag-iwas niya dito, pumunta siya sa cubicle niya at naupo sa swivel chair niya. Kasunod naman niya si Nathan sa likuran at hinilang isang upuan at tumabi sa kanya. Ganito na lang, may naisip ako. Maya-maya ay sabi ni Nathan. Napatingin siya dito. Kumindat ito sa kanya at ngumiti na napakalawak. Napanguso naman siya dito. Bakit hindi na lang tayo pumunta mamaya sa bar? Maraming tao doon. Tsaka masaya doon. Para mawala na yung stress mo kay boss. Nakangiting wika ni Nathan. Napatingin siya sa lalaki at sumimangot. Wala akong gana eh. Tinatamad ako. Wika niya. Sabay ub-ub sa lamesa. Ano ka ba, Arjane? Hindi mawawala yan kapag nagsesenti ka riyan. Lalong bibigat yan. At saka, maganda roon, promise. Makakakuha ka ng tips kung anong gusto ni boss. Ganon, kung anong gusto niya sa babae. Pilit na wika ng lalaki. Napangat siya ng ulo, sabay tingin sa lalaki. Basta sa ideyang maganda para sa boss niya, ay go siya. Talaga? Totoo ba yan? Tanong niya dito. Nakangiting tumango naman si Nathan sa kanya. Oo. Ano, G ka? Malawak ang ngiti nitong tanong. Biglang nabuhayan si RJ ng loob
at napangiti sa lalaki. Tumango siya dito para sabihing pumapayag siya na sumama sa bar. Dinala siya ni Nathan sa isang bar sa may boulevard pagkatapos ng trabaho nila. Hindi iyon kalayuan pero dahil sa traffic ay inabot ang biyahe nila ng 1 oras. Sakay sila sa kotse ni Nathan. Pagpasok nila roon, ang nakakarinding tugtog at hiyawan ng mga tao roon ang sumalubong sa kanila. First time din nakapasok si Arjun sa ganung lugar. Kaya hindi niya alam kung paano i-express ang sarili sa ganung ambience. Hawak-hawak siya ni Nathan hanggang makarating sila sa table nila para sa kanila. Umorder ng inumin si Nathan. At dahil hindi siya umiinom ng alak, ay juice lang in-order nito para sa kanya. Dito ako pumupunta kapag stress ako. Makarinig lang ako ng hiyawan ng mga taong akala mo walang problema. Gumagana ang pakiramdam ko. At pinaparealize na niyo sa akin na ang problema, stress o anumang nagpapabigat sa loob natin ay hindi dapat indahin. Dahil mas masarap ang maubos ng oras ng araw mo kapag masaya ka. Kaya ikaw, kalimutan mo na yan si boss. Isipin mo muna ang sarili mo. Mag-enjoy ka. Mag-enjoy tayo. Malakas sa sabi nito sa kanya habang nakangiti. Bahagya pa nitong pinisilang pisngi niya. Napangiti na lang siya sa lalaki. Tama naman nga ito. Hindi mo problema ang solusyon sa problema. Dahil mas bibigat iyon kapag sinamahan mo. Ang gawin mo, hayaan mo ang problema ang mamroblema sa iyo. Kinuha nito ang inumin nito at ikinampay sa kanya. Cheers! Para sa bagong simula! Sigaw nito. Sabay taas nito ng alak na hawak. Tumawa siya. At itinaas din ang hawak niyang juice. Cheers! Sigaw niya. Lumipas ang ilang oras. Marami na ikwento si Nathan sa kanya. Pati buhay ng lalaki ay ibinahagi nito. Sa 3 taon nitong kasama ito sa trabaho, ay masasabi niyang hindi pa niya pala kilala ito ng lubusan. Ang alam lang niya ay ito yung lalaking takbuhan niya kapag kailangan niyang magpapansin sa boss niya. Ito ang mga mata niya sa mga lihim na pagtingin niya kay Jonathan. Pero ni minsan, hindi ito nagreklamo sa kanya. Sumusunod lang ito sa trip ng buhay niya. Habang nagsasalita si Nathan, ay napagmasdan niya ito ng mabuti. At sa unang pagkakataon, napansin niyang gwapo pala ito. Ngayon lang niya iyon napansin na may itinatagong nakakamatay ng ngiti ang lalaki. Iyong tipong kapag umiti ito, ay mapapatigil ka talaga at mapapatitig lalo na kapag lumalabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Matangkad si Nathan at hindi nagkakalayo ang height nito sa boss niya. Maganda ang katawan nito na alaga sa gym at mayroon itong mala DJ na boses. Pero bakit ngayon lang napansin ang mga katangiang iyon? Ganun 3 taon na sila magkasama. Bakit ngayon lang? Napaka-expressive nito magkwento. At makikita sa mukha nito na ang saya ang nararamdaman nito ng oras na iyon. Maya-maya ay may isang tanong ang pumasok sa utak niya. Nathan, matagal na rin tayong magkakilala no, pero ni minsan wala akong nakikitang babae dinedate mo. Gwapo ka naman. Hindi kaya... Natigil siya sa pagsalita at natuto pa kanya mga bibig. Natawa naman si Nathan sa reaksyon niya na tila alam nito ang gusto niyang sabihin. Umiling-iling ito at tinungga ang alak na hawak. Medyo marami-dami na rin ang nainom nito. Tumingin ito sa kanya
ngumiti, at nagsalita. Alam mo Arjun, sa totoo niyan, may gusto akong babae noon pa. Simula nito, habang marahan tumingin sa kanya. Inikot-ikot nito ang basong hawak. Siya naman ay inayos sa pagkakaupo upang pakinggan ang sasabihin ng lalaking kaharap. Nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. Pero hindi niya alam na gusto ko siya. Alam mo, nung una ko pa lang siya makita, nasabi ko na sa sarili ko na siya na yung babaeng ihatid ko sa altar. Kahit na hindi pa kami nagkakausap noon. At sa ilang taong kong lihim na pagkagusto sa kanya, tila ba unti-unti ako nawawalan ng pag-asang mangyari yun. Yung pangako sa sarili ko. Ewan ba? Natotorpe kasi ako kapag nakakaharap ko siya eh. Na hindi ko lang masabi yung nararamdaman ko. At hanggang sa nalaman ko may iba siyang gusto. Noong una hindi ko madali natanggap. Pero kalaunan, tinanggap ko na rin. Siguro yun tadhana ko. Yung mahalin ko siya kahit na may mahal siyang iba. Inisip ko lang na okay lang yun. Ang mahalaga, araw-araw ko siya nakikita at nakakasama. Napalunok si Arjun sa huli niyang narinig sa lalaki. Iniiwas niya ang tingin dito at bumuntong hininga nang muli siyang tumingin dito at ngumiti. Ikaw ha, may kursonada ka pala sa opisina natin, hindi mo lang sinasabi sa akin. Himutok niya dito at binigyan ng tono na nagtatampo. Sino yun ha? Dali na, sa atin lang. Si Georgette ba? Ikaw ha? Pero maganda siya. Kaya lang mukhang suplada eh. Alam ko naman na ayaw mo na sa ugaling yun, di ba? Kinuha niya ang juice at sumisim doon. Muli si nagsalita nang hindi pa rin ito umiimik. Sige na, sabihin mo na sa akin. Malay mo, tulungan pa kita diyan. O di mapapadali ang pag-amin mo, di ba? Ano bang department niya ha? Wait, hulaan ko. Siguro... Oh my God, Nathan. Baka natigil siya sa magsalita. Nang sumagot ito, natitig na titig sa kanya. Ikaw yun, Arjun. Ikaw yung babaeng gusto ko noon pa. Pero hindi ko magawang aminin dahil baka maghalit ka sa akin at ayaw kong mangyari yun. Mas gusto kong ilihim na lang yun at least nakakasama kita at nakakausap. Nabigla siya sa sinabi nito at nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. I'm sorry Arjun. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi ito sa'yo pero... Nathan, gabi na eh. Ihatid mo na ako please. Sabay bawi niya sa kamay nito na hawak nito. Akman tatayo siya nang muli nitong hawakan ang kanyang kamay. Please, Arjun, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Please, huwag ka na magalit sa akin. Sa nalaman mo. Please naman, Arjun, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko na ulitin to, promise. Promise, please. Hinila niya ang kanyang kamay sa lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Nathan ng oras na iyon. Takot na ngayon niya lang iyon nakita. Kahit siya ay nagulat sa pagtatapat ng lalaki sa kanya.
Para makaiwas sa nakakalitong sitwasyon na iyon, ngumiti na lang siya sa lalaki at nagbiro. Ano ka ba? Okay lang yun. At saka alam ko naman biro lang yun eh. Naipaprank mo na naman ako, di ba? Ikaw talaga. Ikaw magkakagusto sa akin. Nathan, parang kang timang. Kahit kailan talaga pinapasaya mo ako sa kalokohan mong yan. Alam ko naman na hindi mo ako type eh. Dahil kaibigan lang tingin mo sa akin. And don't worry. Ganon din lang tingin ko sa'yo. Hindi kita type, no? Ibang level lang ang gusto ko at si Bus yun. Siya ang gusto ko. At saka teka nga pala. Kaya siguro panayampunan mo sa kanya na kung ano-ano, no? Para ikaw ang pansinin ko. Ang purihin ko. Kaya pala pilit mo akong nilalayo sa kanya. Dahil ikaw ang gusto mong pansinin ko. Dahil yung attention ko ang gusto mong mapunta sa'yo. Wow ha, Nathan. Ganyan ka na pala. Kaya pala, ngayon alam ko na. Alam ko na. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na ngayon na nagawa mo na, ha? Parang naistatwa ang lalaki sa sinabi niya. Parang ito naman ang hindi makapaniwala sa narinig. Unti-unting napawi ang ngiti ni Arjun nang mapansing ang pananahimik nito. Inamin niya sa sarili na nasobrahan siya sa mga binibintang niya sa lalaki, sa mga binitawang salita niya dito. Pero iyon lang alam niyang gawin para iliko at umalis sa sitwasyong kumirot sa puso niya. Maya-maya ay nagsalita ito. Alam ko naman eh. Alam ko nung una pa lang talo na ako sa'yo. Pero pinipilit ko pa rin ang sarili ko. At pinipilit ko yung nararamdaman ko para sa'yo. Kahit alam ko masaktan lang ako. Pinaghandaan ko na to, Arjun. Itong araw na to. Itong araw na pagtatapat kong ito sa'yo. Yung sakit na mararamdaman ko. Sa wakas mararamdaman ko na rin. Pero mas masakit pala sa in-expect ko. Lalo na sa bibig mo manggagaling na wala akong pag-asang mahalin mo. Alam mo, okay lang yun. Ang mahalaga na amin ko sa'yo. At hindi ko na to kikimkimin pa hanggang maging kayo ng taong mahal mo. Halika na. Ihatid na kita. Pagkasabi noon ay nagpatiuna na ang lalaki sa labas. At doon siya inintay nito. Hanggang marating nila ang bahay niya ay wala silang imikan ng lalaki. Hindi rin siya mapagsalita hanggang sa makalis na ito ng tuluyan at mawala na sa paningin niya ang sasakyan nito. At iyon ang huling araw na pag-uusap nila ni Nathan. Lumipas ang ilang buwan. Hindi sila nagpapansin ni Nathan. Halatang umiiwas din ang lalaki sa kanya. At hindi sanay si RJ na hindi siya kinukulit ng lalaki. Maaga pa lang kasi noon kapag pumapasok siya sa opisina, ay ito agad ang sumasalubong sa kanya at mga asara. Iyon ang namiss niya ngayon. At hindi siya sanay na ganun si Nathan. Namiss na niya ang lalaki. Ngayon ang araw ng presentation niya sa harap ng mga boses niya. At kapag nagustuhan nila ang presentation niya, ay siya ipapadala sa Singapore para sa isang business deal with the bosses. Nakita ni Arjun si Nathan na nakaupo sa table nito. Gusto sana niyang humingi ng good luck bago siya sumalang sa meeting. Ganun kasi ang gawain nila kapag may big break silang papasukan. Ngunit naisip niya na baka hindi rin siya nito kausapin. Kaya dumiretso na siya sa meeting room. Hindi alintana kay RJ na tumingin si Nathan sa kanya bago ang pagtalikod niya. Makalipas ang 3 oras,
Lumabas na si Arjane sa meeting room. Hinanap agad ng mata niya si Nathan at agad niya itong nakita. Naglalakad ito papunta sa mesa nito. Sinalubong niya ito para sabihin ng magandang balita. Ngunit umiwas ito at hindi malang siya tiningnan. Parang piniga ang puso ni Arjane ng oras na iyon. Daig pa niyang humiwalay sa taong mahal niya na kahit na hindi siya mahal. Hindi na niya sinundan si Nathan. Sa halip ay tinungo na lang niya ang mesa niya. Arjane, right? Tanong ng boss Jonathan niya nang humarang ito sa kanyang daraanan. Tumingin siya dito at tumango. Congrats! Nabalitaan ko na ikaw ipapadala sa Singapore. Good job! Pwede natin i-celebrate yan if you want. Nakangiting wika nito. Ngunit tila ibang dating niyon sa kanya. Parang corny na ewan. Hindi katulad dati na tumingin lang ito sa kanya, halos magwala siya sa buong opisina dahil sa kilig. Pero bakit parang ngayon ay ito na mismo ang nagiya sa kanya ay wala siyang nararamdaman na kahit kaunting kilig para sa boss niya. Sa boss niyang gustong gusto niya noon. Nawala yung spark na dati ay para bang sasabog kapag nakita niya ito. Tumingin siya dito. Nakangiti ito at nag-aantay sa sagot niya. Pinagmasdan niya ito. Pero bakit hindi siya nagagwapuhan dito ngayon? Pakiramdam niya ngayon ay normal na tao lang ito. Nakatrabaho niya. At wala siyang panahon sa invitation nito. At isa lang ang gusto niyang makita ng oras na iyon. Salamat sir ha. Pero may gagawin pa po kasi ako mamaya Excuse po. Pagkasabi niyon ay hinanap niya si Nathan na ngayon ay wala ito sa mesa nito. Naiwan naman nakakunot ang noo ni Jonathan at napakamot na lang ito sa batok. Pumunta ng kantin si Arjane para hanapin si Nathan. Pero wala ron ang lalaki. Doon kasi pumupunta ito kapag gusto nito mag-isa. Kaya nagtataka siya kung bakit wala roon si Nathan. Inikot niya ang buong opisina pero wala talaga roon ang lalaki. Hanggang sa dinala siya ng mga paa sa parking area. Nakita niya ang kotse ni Nathan at tinungo niya iyon. At naandun nga ang lalaki. Nakita niya ito nakaupo habang nakatingin sa malayo. Kinatok niya ang bintana. Binuksan naman iyon ni Nathan. Pwede ba ako pumasok? Tanong niya sa lalaki. Tumango lang ito at binuksan ang kabilang pinto ng kotse. Umikot si Arjane sa kabilang bahagi ng sasakyan at sumakay siya. At nang makapasok siya, ilang minutong wala silang imikan hanggang siya na mismo ang bumasag na katahimikang namagitan sa kanila. Nathan? Sorry ha. Sorry sa mga nasabi ko noon. Napalunok na ilang beses si Arjane bago muling nagpatuloy. Sa labas pa rin nakatuon ng mga mata ni Nathan ng oras na iyon. Hindi ko naman intensyon na nasabihin yun. At alam ko nasaktan kita. Kaya labis ako nagsisisi sa mga nangyari. Nasaktan ko ang damdamin mo. At hindi ko dapat nagawa yun. Nathan, kung alam mo lang yung sakit na naramdaman ko nung hindi mo ako pinapansin. Yung hindi mo ako kinakausap. Yung hindi tayo magkasama lagi. Sobrang sakit. Hindi ako sanay na ganito tayo. Yung mga tawanan natin, yung mga trip natin sa buhay, lahat ng yun.
Lahat ng yun na-miss ko, Nathan. Na-miss ko sobra. Na-miss kita, Nathan. Hindi pa rin nagsasalita at tumitingin sa kanya si Nathan. Nanatili itong kalmado at malamig ang ekspresyon. Nathan, kanina nga pala, yung presentation ko, approve. Okay na, successful na. At ako yung napili para isama sa Singapore. Asaya ko sobra pero dumigil siya at yumuko. Biglang tumulo ang luha niya at hindi niya mapigilan ang sariling maluha habang nagkwento. Maya-maya ay naramdaman niyang hinawakan na kamay niya ni Nathan. Nagangat siya ng tingin. Malungkot ito nakatingin sa kanya at dahan-dahang pinahid nito ang kanyang luha at nagsalita. Alam mo, yun ang kahinaan ko. Yung makita kang umiiyak. Patuloy ito sa pagpahid sa mga luhang patuloy sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Masaya ako sa mga naging achievements mo. At ako ang pinakamasayang tao kapag masaya ka. Ngumiti ito ng bahagya sa kanya. At dahil sa ngiting iyon, ay mabilis niyang niyakap ang lalaki na halatang nagulat din. Hey, hindi pa kita sinasagot. Nangyayakap ka na agad. Natatawang wika ni Nathan. Kumalas siya sa yakap ng lalaki at nahampas niya ito sa braso. Alam niyang okay na sila ng lalaki. Lalong natawa ito nang sumimangot siya at humalikip-kip. Niyakap siya nito ng mahigpit. Okay, sige na. Suko na ako. Ganun kita kamahal eh. Alam mo ang swerte ko. Ang swerte ko. Kasi nakilala kita. Pero dahil sinaktan mo ako noon, hindi na muna kita sasagutin. Tumawa ito ng malakas. Nakurot naman niya ang lalaki na tawang-tawa sa pang-asar nito sa kanya. Iyon ang namiss niya sa samahan nila. Iyon ang namiss niya sa lalaki. Maya-maya ay tumigil ito sa pagtawa. Sumeryoso ang mukha nito at tinitigan siya. Yung titig na parabang gusto siya nitong tinawin. At ilang sandali pa ay dahan-dahang bumaba ang mukha ni Nathan sa mukha niya at marahan siya nitong hinalikan. Tinugon niya ang halik nito at siya na mismo ang yumakap sa lalaki. Labis siya nagsisisi sa mga nangyari sa mga pagkakataong umagwat ang kanilang samahan ni Nathan. Pero ganun pa man, ang lungkot na pangyayaring iyon ay may dala palang kasiyahan at kaliwanagan ngayon. Na-realize niya na ang pag-ibig ay hindi natin kailangan ng magic para mahalin ka ng isang tao. Ang kailangan mo lang gawin ay mahalin mo yung taong mahal mo at mahal ka rin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV. At sana, suportahan niyo po ako sa mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. At hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli. Kaibigan.